Pilit na tinatanggal ni Angelica ang mga putik sa katawan niya. Habang si Adam naman ay pilit pa rin kinakati ang poso. Masyadong ipinagmamalaki nito ang poso na napakalamig daw ng tubig. Ngunit hayon. At wala naman palang lumalabas na tubig. Ilang taon pa ba ang paghihintay natin bago magkaroon ng tubig iyan? Pang-aasar niya rito. Bahagya itong nagkamot ng dulo ng ilong. Sandali na lang ito. Anito at muli nitong ipinagpatuloy ang pagbomba sa poso. Nakap-focus ang buong atensyon nito sa ginagawa niya. Kaya hindi nito napansin na walang habas na pagtitig niya rito. He looks so capable while pumping the artesian well. His muscular arms grow harder and bigger while doing it. Naalala niya ang pakiramdam ng makulong siya sa mga bisig nito. Naranasan na niya ang ilang ulit iyon. Ngunit hindi na siya nakakatugon. Mas maganda siguro kung nagulat siya nang may tumalsik na tubig sa mukha niya. Hey! Nakangiting pukaw nito sa kanya. Hindi niya napansin na may tubig na pala na umaagos mula sa poso. Pinuno nito ng tubig ang timba. Ligo na tayo, sweetheart. Pang-aasar niya rito. Hindi ko akalain na magkakasabay tayo sa ganito sa pagligo. Gusto niyang mairita sa ngisi nito. Ngunit natawa na lang siya. Parang hindi na niya magawang magalit ngayon dito. Tumayo na siya upang lumapit dito. Okay. Muntik na siyang matumba. Sa kinatatayuan niyang bigla itong maghubad ng damit. Nanlaki ang mga mata niya. At pakiramdam niya ay luluwa ang mga iyon sa anumang oras. Napalunok siya ng makailang ulit. Habang nagpipiesta ang mga mata niya sa katawan nito. Nagbuhos ito ng tubig na tila hindi napapansin ang nangyayari sa kanya. Tila slow motion ang umagos sa katawan nito ang tubig. He looked absolutely hot. Bigla ay parang nainggit siya sa tubig. He looked very masculine, like a perfect work of art. Ilang ulit siyang humugot ng malalim na hininga. Umangat ang mga tingin niya mula sa katawan nito, papunta sa mga mata nito. His eyes were smiling gloriously. Hindi na siya magtataka kung kasimpula na ng pakwan ang mukha niya. Agad na nag-iwas siya ng tingin dito. He laughed so hard. No worries, babe. You can look all you want. You can even touch or do anything you want to do. You can also... Stop! Para na siyang hihimatayin sa labis na kahihiyan. Tatakbo na sana siya palayo. Ngunit maagap na nahaklit siya nito sa baywang. Napahiyaw siya nang maramdaman ang malamig na tubig na umaagos sa katawan niya. Muli nitong ibinuhos sa magkadikit na katawan nila ang tubig. Sisigaw na sana ulit siya. Nang takpan nito mga labi nito sa mga labi niya. May marinig siyang ingay na tila nalaglag na bagay sa lupa. Kasunod niyon, ay naramdaman niyang pumaikot sa katawan niya ang mga bisig nito. I'll teach you how to do it right, he whispered. He cooked her lips to respond. So she did. He nipped her lower lip and so she did the same to his upper lip. Second later, their lips were dancing in the same melody. Kahit anong tanggi ang gawin ni Angelica, ay pilit siyang isinama ni Adam sa tahanan ng mga ito upang doon maghapunan. Nasa loob lamang din ng asyenda ang mansyon ng mga Montemayor. Isa iyon sa napakalaking bahay na moderno, ang pagkakayari. Hindi niya ma-imagine ang ganung uri ng mansyon sa loob ng isang taniman at bukirin na tulad niyon. Sa hapunan ay nakilala niya ang lahat ng mga miyembro ng pamilya nito. He had 3 gorgeous brothers and a very beautiful sister. Pinahiram siya ng damit ni Justina, ang kapatid na babae ni Adam, dahil basa ang damit na suot niya.
Inulan siya ng papuri ng mga kapatid nito at pulos pang asar naman ang inabot nito. He had a beautiful family despite the fact that they had no parents anymore. Nakaramdam siya ng inggit. Sa kabila ng yaman ng pamilya, ay nakatapak pa rin sa lupa ang mga ito. Natutuwa ako at nakilala ka namin. Ani ni Justina. Halos pulos ngiti lang ang sagot niya sa mga ito. She was so overwhelmed. Sana lang ay talagang hindi ka nabibigla sa pagsama mo rito kay Adam. Ani ni Lendo na siyang pasimuno sa pang-aasar kay Adam. Ang sama ng tingin ang ibinato rito ng binata. Actually, parang nabibigla nga lang ako. Nakangiting pagsakay niya sa sinabi nito. Napahalakhak si Sky. See? I told... Hindi na nito na ituloy ang sasabihin dahil ipinukol ito ni Adam ng masamang tingin. Great. Salamat sa suporta ninyong lahat. Pangiti-ngiti lang ang pinakapanganay sa mga ito na si Theo. Sa magkakapatid ay ito ang may pagkaseryoso at strikto. Bagaman ramdam niyang mabuting tao ito. Seriously, wika ni Lendon. We're really glad you're here. Ikaw pa lang babaeng isinama rito ng kapatid namin. Except for Thea. Para siyang mahihirinan. Ngunit pinantay niya ang tinig ng magsalita. Really? Kahit gustong-gusto na niyang magtanong ay pinili niyang magpakahinahon. Sino Thea na iyon sa buhay ni Adam? Napansin niya ang kakaibang palitan ng tingin ng magkakapatid. Tila sinusuheto ng mga ito si Lendon. Si Adam naman ay nakakunot ang noo, habang nakatingin din sa kapatid. Magtatanong na sana siya ngunit naunahan siya ng magsalita ni Theo. Thea is our childhood friend. Kababata namin. Ngunit pinakamalapit kay Adam. You don't have to worry. Because she's already married. Walang kaso iyon. Pilit na ngumisi siya. Kahit paano'y nakahinga siya ng maluwag. Sa kaalamang kasal na ang Thea na nabanggit. Magkaibigan lang kami ni Adam. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Muling nagkatinginan ang magkakapatid. Subalit wala nang nagsalita. Lihim na tiningnan niya si Adam. Nakatingin din pala ito sa kanya. Pilit nang nginitian niya ito. Kahit ang totoo ay para na siyang pinapatay ng labis na curiosity at ang isa pang kakaibang emosyon. Pilit na isinatabi niya ang emosyon na iyon at binura sa isip ang curiosity. Pagkatapos nilang kumain ay hinatid siya nito sa bahay nila. Magkahawak kamay na naglalakad sila. Pagtapat sa hagdan ng balkonahe, ay humarap siya rito. So hanggang dito na lang. Hindi niya naiwasang maging patanong ang himig niya. Umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Yeah, I guess so. As much as I want to stay with you. But, she said indulgently, Nah. Go inside, he said as he smiled broadly. What if I don't want to? Nangahamong tanong niya. Umangat ang isang kilay nito. At tinitigan siya ng mataman bago na uwi iyon sa marahang pagtawa. Don't start, woman. Just get inside. Napasimangot siya ng husto. Paano ba ako makakapasok sa loob samantalang hindi mo binibitawan ang kamay ko? Iniangat pa niya ang magkahugpong ng mga kamay nila. Tuluyan na itong natawa ng malakas. I'm sorry, sweetheart. Halinhinang hinagka nito ang mga kamay niya bago nito binitawan ang mga iyon. Bye. Good night. Good night. Nauna na siyang tumalikod dito.
nang may ngiti sa mga labi. "I'll see you tomorrow?" Pahabol na tanong nito bago siya tuluyang makapasok. She turned to face him. "Absolutely." Pagpasok niya sa loob ng bahay, ay napapikit siya. Nagmamaneho si Angelica patungo sa mansyon ng kanyang lola. Maaga pa lang ay nakatanggap na siya ng tawag mula sa kanyang daddy. Kailangan daw siya ng araw na iyon sa mansyon. Ayaw man niya. Wala siyang nagawa kundi bumiyahe. Hindi na nagtanong pa ang mama niya nang sabihin niyang aalis siya. Dumaan muna siya sa bahay ng tita Livia niya upang kunin ang kotse niya. Saka siya nagbiyahe papunta sa Santa Ana. Kung ano man ang napaka-importanting bagay na iyon, wala siyang ideya. Pagdating sa mansyon, ay taas noong pumasok siya. She needed to be her composed self again towards these people. Agad na sinalubong siya ng isang kasambahay at inihatid siya patungo sa library. She made sure she was dressed up in the night. She wore a red one-shoulder cocktail mini dress. Pagpasok niya ay sinalubong siya ng matatalim na mga mata ng tita Adora niya at ng kanyang mga pinsan. Isang peking ngiti naman ang isinukli niya sa mga ito. She sat gracefully on one of the chairs. Pagkaupo niya, ay dumating naman ang kapatid niya. Pinisil lamang siya nito sa balikat at umupo sa tabi niya. Everyone was present, so it must really be important. Noon lang niya napansin na roon din pala ang abogado ng lola niya. Kilala niya ito dahil madalas magpunta ito noon sa mansyon. Tila nahuhulaan na niya ang mga mangyayari. Alam naman na ninyo siguro kung bakit tayo nariritong lahat. "I'm going to read the last will and testament of your lola." Simula ng abogado. Tiningnan niya ang mga kasama niya at napansin niyang pulos nakangiti ang mga ito. Palibhasa ay iyon na ang matagal na hinihintay ng mga ito. Sila ni Caleb ay blanco ang ekspresyon. Gayon din ang kanilang daddy. "I don't know if you're aware at this, but I must tell you about this now. Sad to say, wala nang maipapamana pang kahit ano sa inyo ang napayapang Donya." Pagpapatuloy ng abogado. "Nalulugi na ang mga negosyo ninyo. Halos lahat ng asset ng Donya ay nakuha na ng bangko." Walang nakapag-react sino man sa mga ito. Ngunit makalipas ang ilang saglit, ay tila hihimatayin ang tita niya nang magsalita ito. "Paano nangyari iyon?" "That's impossible." Napahawak pa ito sa dibdib, na tila naninikip iyon. Agad na dinaluhan naman ito ng mga anak nito. Tumirik ang mga mata niya. "Hindi ba kayo nagkamali lang, attorney?" Tanong ni Leila. Matatag ang kumpanyang pag-aari ni Lola. Hindi iyon pwedeng basta-basta na lang malulugi. Hysterical na ang mga ito, habang ang daddy naman niya ay nakaupo lamang at kalmado. She could see defeat in his eyes. Alam na marahil nito ang tungkol doon, noon pa man. Sila lamang ang magkapatid na tila walang anumang reaksyon sa mga nangyayari. "Wala ka bang sasabihin man lang, kuya?" Nanlulumong tanong ng tita niya. Nanlaki ang mga mata nito na tila may naunawaan. "No." "Alam mo na ba ang tungkol dito? At hindi mo lamang sinabi sa amin?" Hindi nagsalita ang daddy niya. Bagkus ay nanulumong yumuko na lamang ito. "Paano ang bahay na ito?" Hindi pa rin nagsasalita ang daddy niya. Kaya ang abogado na lamang ang sumagot. Isang buwan na lamang bago ito marimata ng bangko. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. To see defeat and hopelessness in their eyes.
brought a satisfaction feeling to her being. Matagal na niyang hinihintay ang mga sandaling iyon. Wala pa naman siyang ginagawang paraan para sirain ang mga buhay ng mga ito. Ay nangyari na iyon. I can take this sad scenario. Hindi niya naiwasang sabihin, I think I need some fresh air. Walang nakapagsalita sa mga ito nang lumabas siya. Paglabas niya sa sala, nagulat siya sa nakita. Naglalakad papasok ang kahuli-hulihang tawang gusto niyang makita. Si Ivan. Hindi niya malaman kung tutuloy o hindi. Tila nag-echo sa isip niya ang boses ni Tita Livia niya. That gave her more than enough confidence to continue walking. Tila naman nahihipnotismong naglalakad papalapit ito sa kanya. Mababakas ang matinding paghanga at pagkamangha sa mukha nito. Nakangiti ito sa kanya. Habang siya ay malamig ang tinging ipinukol dito. Angelica. Tila hindi nito malaman ang sasabihin. You look great and hindi na nito na ituloy ang sasabihin dahil biglang sumulpot ang pinsan niya. Agad na yumakap dito si Leila at humalik sa mga labi nito. Honey, I missed you so much. I'm glad you're finally here. Tumingin pa ito sa kanya na tila nanloloko. We're engaged by the way. The wedding is in the month's time. Kung inaakala nito na kaya siyang saktan nito, tulad ng dati ay nagkakamali ito. Nakalulokong ngumiti siya. Congratulations to both of you. Thank you so much. Hindi nagpapatalong sagot ng pinsan niya. What gift shall I give you? How about some new clothes? You badly need it. Tinalikuran niya ito na tila sinampal ang reaksyon. Hindi siya maaaring talunin nito. Not now. Not ever. Palabas na siya ng mansyon nang tawagin siya ng kanyang kapatid. Gusto kang kausapin ni Daddy Ate. Naiwan siya sa library. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless for everyone.